Kasikin isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome naman po sa panibago nating content sa gabing ito mga kasiken. Ito pa rin po ang inyong ultimate kasiken, Oriental breeder po ng North Cebu, Ken Monticello po. Mga kasikin, welcome back ulit po sa ating YouTube channel, and of course you are still watching Chicken Namnams TV. Bali, for today's video mga kasikin ay babahagi po namin sa inyo kung magkano nga ba usually po yung shipment rate po ng ating mga alaga na i-deliver or isi-ship po anywhere po around sa Pilipinas. So, na-mention ko na po previously mga kasikin na meron na po tayong shipper na makakapag-ship po kung saan ka man naroon. Kaya ibabahagi po namin sa inyo kung magkano nga ba yung possible po na mababayaran nyo or breakdown po ng shipment at saan po patungo yung mga babayaran nyo po. But bago yan mga kasikin, dito muna tayo saglit lang. So, samahan nyo ako sapagkat kanina nga pala ay sobrang lakas po ng ulan dito sa amin. So, hindi ko nga hinabit yung flashlight dito sa aking ulo sapagkat medyo masakit yung ulo natin. So, hindi po nakuha ni Papa yung mga patukaan, no? Sapagkat again, sobrang lakas ng ulan. So, namamadali si Papa. Kaya, kunin natin saglit mga kasiken para makita nyo rin po yung update po ng ating mga alaga. So, dito tayo mauna. So, the main reason po kung bakit natin kukunin yung mga patukaan mga kasiken sapagkat kung hindi po ito makuha, maaari pong magkakaipot ito bukas, no? Kaya, ayan, to save time po sa ating pagbatuka, kukunin natin. So, si Azuma Junior mga kasiken, no? Ayan, talagang hindi po siya marunong dumapo sa dapuan. So, si Hinata lang doon ang nasa itaas. Unfortunately, wala pa rin pong itlog, but everyday po nagpapakasta po tayo kay Hinata. Ayan. So, next naman po mga kasiken, dito, nandito na si Timari. Nilagay ko na dito mga kasiken sapagkat plano ko ay i-breed natin siya doon kay Tisius. Nandun. Ayan, nandun po si Tisius mga kasiken, no? So, pagkita ko sa inyo later on. So, nandito si Timari mga kasiken. Ayan, ready na po itong magpakasta. Ito po yung kasama ni Tenten doon na i-breed natin kay Orion, no? So, ipakita namin sa inyo yung update sa kanila. At dito rin, meron tayong update kay Baki at saka kay Angel. Kukunin mo natin yung batukaan dito. Ayan. So, fortunately mga kasiken, meron na silang 5 itlog, no? Ayan. So, napagpanda po. Dito nga pala, hindi pa natin kinuha or nilagyan po ng sapin, no? Sapagkat wala pa rin tayong oras. So, bukas Sabado, siguro magkakaroon na tayo ng oras para sa kanila. Ayan. So, si Baki at saka si Angel. So, dito sila dumadapo, no? So, buti na lang, ganito yung paitlogan natin. So, dito lang yung mga ipot nila. So, hindi dito sa ibaba. And lastly, puntahan natin dito ang ating naglimlim. Ayan, nakabukas ito mga kasiken sapagkat naglimlim na siya. So, kung gusto niyang kumain ng damo, pwede na siyang makalabas, no? Ayan po. So, si Tenten. So far, sinubukan kong kinandol yung mga itlog niya. Mayroon namang laman. So, hopefully, hindi po niya maapakan kasi mostly po dito sa amin ay talagang naapakan po yung mga sisiw, no? So, si Kurinay nga pala mga kasiken ay namisa na si Kurinay. But unfortunately, 2 lang po yung na-save mga kasiken. Out po of 7 eggs na nilimliman niya. Siyam, sana yun mga kasiken. Kaso lang yung 2 itlog niya nahulog. And then yung 7 natira. So, out of 7, yung 5 mga kasiken ay talagang meron siya ng sisiw na pisa sana but again naapakan niya. So, talagang nakakapanghinayang. Dirisadir mga kasiken, no? But again, so meron pong purpose or rason lahat. Kaya, kung meron sana tayong incubator, talagang safe sana silang lahat na mapisa, no? So, ayan. Ito nga pala si Tisius mga kasiken. Giniginaw siya mga kasiken, no? Ito yung ating gold na Jutako coming from Sir Puntillas. But, again, ngayon ko lang po ito siya binalik na i-breed mga kasiken sapagkat sobra pong tapang ito mga kasiken. Sobrang maldito. Every time na patuka tayo, talagang nanunuka po sa atin at pinapalo tayo mga kasiken, no? Ayan. So, sinubukan ko itong i-post mga kasiken pero sa tingin ko takot po yung magiging next owner nito kaya talagang hindi pa rin po siya nabibenta natin. So, nakita ko rin may nag-update sa atin yung anak nito mga kasikin. Sobrang ganda kaya plano ko kahit po nanunuka siya, kahit po sobrang maldito,
i-try natin i-breed sapagkat sobrang ganda talaga ng offspring nito mga kasiken. Ayan, makikita nyo, i-attach ko po dyan. Ayan, so ito po yung offspring niya na sobrang ganda. So, picture po yan na sinend po sa atin ng ating buyer. At dito, kunin din natin yung patukaan nila ni King Jude, no? Subukan natin tingnan dito sila si King Jude mga kasiken. So, sapagkat si King Jude at saka yung atin pong original na black po na inahin na si Olga, ay nagsimula na pong itlog dito mga kasiken. So, tingnan nyo po dyan kung magkano sila ng itlog. Ayan, meron lang 3 itlog, no? But, susubukan natin ayusin po yung itlogan sapagkat dito po yon si Corinay mga kasiken, nangalaglag po yung mga itlog niya. Ayan po si Olga. Ay, ito naman po si King Jude. So, sinasabay din natin sila, no? Every morning ay hinahandle natin sapagkat si King Jude ay medyo may malaki na ring tutok or tibak po sa kanyang paa. Kaya, maybe, next content natin ay magko-content tayo patungkol po sa tibak po, no? Okay. And dito rin, good thing dito mga kasiken, sapagkat yung mga itlog din ng ating Asil Blues po na si Aurora. Ayan, so meron naman pong itlog dito sa gilid, no? So, buti na lang chinek natin. Mga hindi na limliman, so paliliman natin. So, may mga laman po yan lahat mga kasiken, no? So, ayusin natin para sigurado pong maliliman lahat, okay? Ayan po. Okay. Ayan. So, sa tingin ko mga kasiken, nakuha na po natin yung mga patukan nila at i-update ko po kayo po sa sisiyo po ni Corinay. Puntahan natin at para makuha na rin po natin yung iba pong mga... So, kasiken, nandito na tayo sa kabila nating area, no? Natapos ko na po kunin po yung mga patukaan. At dito na tayo. So, ayan po. So, nandito nga pala si Corinay mga kasiken, no? Ayan. So, kung atin tingnan dito sa logo, ayan. Ayan po, no? So, dalawa lang po talaga yung anak po ni Corinay mga kasiken. Ito po ay 3-week process na natin sapagkat si Corinay ay isang dumpo malay. So, dumpo malay asil na po, no? So, ano po talaga yung, ano po, ang possible po talagang magiging outcome nito mga kasiken, no? Ayan. Okay. So, buti na lang, merong dalawa mga kasiken. At dito rin sa kabila, siyempre, nandito po yung ating basilan. Ayan. So, nandun ang ating basilan, no, mga kasiken. So, nandun po yung 6 yung mga sisiyo. So, wala pong nagtas mga kasiken. So, wala pong na matay. So far, goods po. Okay? Ayan. Okay. So, mga kasiken, papunta na po tayo sa main content natin sapagkat natapos na po natin. No? So, maraming salamat po sa pagsama mga kasiken. At syempre, papunta na tayo doon sa bahay. Okay. Talaga namang makikita po natin dito mga kasiken. Papakita ko na lang rin po sa inyo. Yan pong ating basilan breed ko. Ayan po sila, no? So, pwede mga kasiken, yung mga basilan natin, wala pala itong mga pangalan. Sapagkat, before, sobrang dami nila kaya hindi natin sila napangalanan, no? So, only si Basilio at yung anak niya yung mga pangalan. So, dito ay may, ayan, 3 itlog na po ang ating basilan, no? Original po na bumuton mga kasiken. Ayan, so maraming salamat sa iyo. Ayan po ang ating original po na mga basilan, mukha ng ating basilan. Okay? Ayan. So, maganda mga kasiken. At dito rin, hindi po magpapahuli po ang ating asil, no? Na pinaris. Si Kabuto. At saka si Ivana mga kasiken. So, yung kapatid po ni Ivana mga kasiken, si Muna. Ayan, so talagang they safely arrive po sa Novaliches, no? And then, ito po si Kabuto, ang atin pong asil po na plaker. Ayan, at syempre, ayan, nagsimula na rin po sila maglima kasiken, no? Ayan, one egg drop. Okay. So far, so medyo marami po tayong mga kasunod na mga nag-iitlog mga kasiken. Ayan, so diretso na tayo. Let's talk about po the shipping rate po at posible po niyong babayaran kapag kayo po ay bibili po ng manok na medyo malayo po. Okay? Ayan, so mga kasiken, balik na po tayo sa ating main content. Pasensya po talaga mga kasiken. No? So ngayon nga pala mga kasiken, nandito po yung kahuli-hulian pong offspring po ni Basilio na kakulay po niya. Pero meron pang ibang offspring sa Basilio, but again, ito na lang po yung huling kulay na ganito mga kasiken. No? So yung dirty gray or original po na lambuhin mga kasiken. So ito po talaga yung kulay ni Basilio. But
na iba po sa kanya mga kasikin, hindi po siya bungoto, no? So, wala po siyang bungot mga kasikin, but may posibilidad pa rin po na yung mga anak niya is bunguton or may bungot mga kasikin. So, ito nga po pala mga kasikin ay pinurga na natin kahapon at pinaliguan. So, wala na pong dumadapo sa atin ngayon, gumagapang. Okay, so good thing. At kanina naman ay naturukan na rin po natin siya ng D-complex sapagkat masakit man po sa atin po ang damdamin mga kasiken. Talagang preserve natin ito, no? But meron tayong subscriber, so shout out sa iyo kasiken. Talagang gusto po ni sir nito, kaya ayan, binigyan natin. So siguro kapag tayo ay gusto rin ma-acquire ng mga basilan, sa tingin ko makakakuha rin naman tayo ng mga outstring niya, no? Ayan, so kaya napakaswerte po talaga ni sir nito mga kasiken sapagkat sobrang laki po nito, sobrang ideal po talaga for breeder, no? Okay. So, mga kasiken, balik po tayo. So, speaking of shipment nga po pala. So, praise God mga kasiken. Talagang binayaan po tayo ng may kapal sapagkat last January 5 po ay meron tayong dalawang shipment po, successful shipment po going to Manila mga kasiken. So, yung isa ay from here, North Cebu, going to Talavera, Nueva Ecija. At saka yung ikalawa mga kasiken is to Novaliches, Quezon City. Ayan, so sobrang salamat po mga subscriber natin. So shoutout sa iyo Sir Ace Ligra at saka Emir Backyard. Again, marami pong salamat sa tiwala. Okay? So bali ang shipment nga po pala mga kasiken ay nandito po. So per box nga po pala. So hangga't maaari mga kasiken, double box po talaga yung dapat natin na i-purchase. At regardless kung ilang heads po, kung siyempre ready to breed, dalawa lang talaga yung kakasya dito mga kasiken. So per box po, yung babayaran natin kapag via plane po or by land mga kasiken, no? But I would suggest na by air po sapagkat medyo mabilis po yung travel at talagang maiwasan po yung risk, no, ng ating mga alagang manok. Kasi yung shipper ko po nagsiship siya both land and by air. So medyo may kamahalan nga lang yung by air mga kasiken sapagkat usually po yung shipping rate or shipping fee is nasa 2,500 to 3,000 po mga kasiken. So including na po yan sa permit at saka sa veterinary certificate mga kasiken, no, na talagang yun po ang main requirements na i-check po ng taga quarantine facility po sa airport, no, kung saan man ibababa po yung ating mga alagang manok. So again, sa 3,000 mga kasiken, saka meron ka ng dalawa. So ayun, pwede nang darating po yung manok po para sa inyo. So whether Luzon man or Mindanao, nasa 2,500 to 3,000 po yung shipping fee. But depende po kung saan po ang yung lugar. So kung medyo malayo po yung, kasi mostly po sa aming transaction mga kasiken, sa shipper po ay talagang port to port lang po. So from airport galing dito po sa Cebu, papunta po sa airport sa Manila. So si client or si buyer na lang po yung kukuha. But meron na pong consignee or taga-receive po ng manok doon. So siya na po yung magdi-distribute at another payment na po yun or charges po. So yung atin pong na-ship po going to Talavera, so yung nabayaran na is 2,500 po sa isang box. 4 na piraso po yung na-order niya na sisiw. And then another 1,500 po going po sa kanyang lugar, no? Sa I think bus terminal. So hindi ko talaga alam sapagkat ang main ko lang po na gawain dito is hatid po ng manok doon po sa ating shipper at si shipper na po bahala pong mag-ship, kukuha ng permit at saka veterinary certificate. So ang punto ko lang po mga kasiken ay magkaroon po kayo ng idea na magkano po yung posible yung babayaran. So nag-try po ako mag-inquire mga kasiken, no, sapagkat gusto rin nating magkabili pa ng manok ng mga kilalang breeder po coming from Mindanao, but sobrang mahal, taas po ng shipping fee nila, I don't know, hindi po pareho dito sa atin. Kaya again, mga kasiken, nasa around 2,500 to 3 lang po yung atin pong magasto po sa shipping fee. And then mga hidden charges, depende na po kung saan po yung location nyo po mga kasiken. So hanggat maaari po, kung meron kayong sariling shipper na kakilala, mas makasave po tayo mga kasiken. But dito po sa amin, especially sa North Cebu, within Cebu lang po. So ang transaction nga po pala natin ay from bus terminal lang po. So, bali 200 lang po yung babayaran namin na shipping fee. So, since subscriber po natin nakakuha nito, so nilibre ko na po yung shipping mga kasiken. At yung Paris lang po is nasa 4,500 lang po, no? Pure basilan po ito mga kasiken. So, hopefully,
si Sir na po ang makapagparami nito sapagkat fully paid na po ito mga kasiken. So sa Sunday na po yung transaction namin. So as I was telling po, sobrang swerte po talaga ni Sir. So kukunin ko po yung inahin mga kasiken na kapartner po nito para makita nyo rin po. So ilalagay ko lang po dito si Basya nga po pala ito mga kasiken, no? So Basya from Basilio, okay? Ayan. So kukunin ko po mga kasiken yung inahin. So kayo na pong bahalang tumingin dyan kay Basya mga kasiken sapagkat nandito pa ako sa kulungan. Kinukuha ko pa yung inahin, no? Ayan. So huwag niyo po siyang paliparin dyan mga kasiken. Ayan. Okay, so kasiken. Okay. Ito na po pala si, no? Wala po itong pangalan. So, ikaw na bahalang maglagay ng pangalan dito, sir. So, talagang ready to play na po ito makasiken. Ayan. Isang beses pa lang po natin itong nagamit. At ikaw nang bahalang magpaparami nito, no? So, sobrang ganda din ito makasiken. So, si Basya ay ayan. So, sa tingin ko, gusto niya ng kumasta makasiken, ba't hindi ba pwede? So, si Sir lang. So, tapos na rin natin purgahin ito. At saka, tinurukan din ng D-complex. Kaya, ito rin ang mukha makasiken, no? Originally, ayan. May bungot. So, talagang, ito na po, Sir. Hindi po sila magkapatid, kaya para hindi po ma-inbreeding ni Sir. Okay, so, happy po ako para po sa inyo, Sir. Okay? At syempre mga kasiken, bago po tayo magtatapos, ay meron tayong parcel nun na dumating kanina. Ayan. So mostly po kasi sa mga manok natin is medyo malayo na po talaga ang napuntahan. Kaya ang ginawa ko mga kasiken, talagang hindi ko pa po ito binuksan. Mag-unbox tayo ngayon. Ayan. So nag-order na po ako mga kasiken, no, ng ito. Ito po ay identity po ng ating mga manok dito po sa ating yard. So meron na po tayong ayan. Wing band mga kasiken, no? Wing band. Okay, so ito pong ilalagay natin. Unfortunately, sir, kung nanonood ka man, so hindi natin malalagyan sapagkat, ayan, sa Sunday na po yung lipad nila, no? So, ayaw nating masugatan sila. Unfortunately lang, hindi pa natin ito malagay or makabit po sa ating mga alaga mga kasiken sapagkat, yung pong, applicator, hindi po nila na isali sa shipment mga kasiken. Though, pwede pong i-manual ito mga kasiken, but it's my first time po talaga na maglalagay po ng wing band. Though, merong maraming tutorial na hindi na gumagamit ng wing band applicator. But, again, sa atin mga kasiken, para sigurado tayo, ay hintayin na lang po natin. So, update lang po namin kayo. So, lalagyan natin ng wing band applicator yun pong mga asin natin, no? At iba pang mga alaga. So, ito, wala muna, sir. So, ikaw na bahala. So, but, purely, galing po dito sa atin, no? Chicken Nam Nam. Okay? Ayan. So, maraming salamat. So, kasiken, bago tayo magtatapos, syempre, shout out po sa ating mga solid subscriber, supporter po na patuloy na nanonood at sumusubaybay po sa atin saan mang sulok ang mundo.